Kamusta sa lahat ng tagapakinig at sa inyo na rin Tito Val? Sana ay magustuhan nyo ang kwento kong isasalaysay sa inyo ngayon. Pasensya na kung di ko na lang babanggitin ang tunay kong pangalan para na rin sa aking seguridad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito makakalimutan. Nang nag-aaral pa ako, nakatira ako sa isang ampunan malapit sa lumang simbahan kasama ang mga kababata kong sina Menchi at Aliyah. Bata pa lang kami, sabay na kaming lumaki sa lugar na iyon. Ang ampunang yon, naku, kahit luma na at medyo nagbibitak-bitak na ang mga pintura, maganda pa rin ito. Ang kainaman pa, may sariling kwarto pa kami. Hindi ito kalakihan kaya kakaunti lang ang gamit namin. Ginawa namin lahat ang paraan para maging komportable. Tahimik ng lugar, kahit marami kami sa compound, lalo na tuwing gabi. Sa kapila nito, masaya naman kami doon. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng bagong kasama, si Ella. Galing siya sa isang mahirap na pamilya sa probinsya. Napansin lang namin na may dala-dala siyang puon. Isang lumang santo na may makapal na buhok. Mukha itong sinaunang rebulto. Kaya lang, maging siya man ay hindi alam kung saang lugar ito naging santo. Maging ang pangalan nito hindi niya matukoy. Ang mga mata nito ay hindi basta-basta inukit. Parang may likido sa loob na gumagalaw. Yun bang parang mga mata ng isnang laruan. Dahil sa makintab na kulay ng mata nito, mistulan itong buhay na buhay. Sa ilalim ng makapal na kasuotan, ang balat ng puon ay hindi tulad ng kahoy o marmol na karaniwan sa mga estatwa. May mga pinong linya, mga kulubot at kunot na nahahawig sa balat ng matatanda. Kapag hinahawakan mo, hindi ito makinis, kundi may konting gaspang. Parang ininit o tinusta, tapos nilagyan ng pintura kaya lalong nagmukhang luma. Ang mga daliri nito ay hindi nakaayos ng normal. Hindi pantay-pantay ang pagkakalinya. May mga daliring mas mahaba kaysa sa iba. Nakaturo sa iba't ibang direksyon. Hindi ito magkakaayon. Minsan, sa biglang tingin, may pakiramdam kang gumagalaw ang mga daliri. Sabi ni Ella, regalo raw yun mula sa kamag-anak sa probinsya. Bata pa siya nang matanggap niya iyon. Parang kapatid na raw niya ang puon. Lagi itong nakalagay sa isang mesang malapit sa kama kapag siya ay natutulog. Natatawa-tawa na lang kami. Kasi, sino ba naman ang gustong matulog na may katabing santo na ganoon ang itsura? Hindi namin inisip na may kakaibang mangyayari. At sa totoo lang, di ko rin yun inasahan. Isang gabi, mga alauna na siguro, natutulog na kaming lahat. Bigla akong nagising. Katabi ko noon si Ella. May kakaiba akong nararamdaman. Bagyang yumugyug ang kama. Di ko alam kung panaginip lang ba yun o dala na lang ng pagod. Pagtingin ko, halos takasan ako ng ulirat. Nakita kong kumukurap ang puon. Tapos, tumitig yun ng diretso sa akin. Nagtalukbong na lang ako ng kumot at tahimik na nagdasal hanggang makatulog ulit. Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang nakita ko. Ayaw kong ikwento kina Aliyah at Menchi. Baka pagtawanan lang nila ako o sabihin nag-iimbento ako ng kwento. Isipin mo, puon na kumukurap. Pati nga ako di rin agad naniwala sa sarili ko. Pero pagkatapos ng ilang araw, tuluyan na nga itong nawala sa isip ko. Hindi ko rin binanggit sa kanila na tuwing ako lang ang mag-isa sa kwarto, ramdam ko ang mata ng puon na parang sinusubukan akong tignan sa bawat sulok na puntahan ko. Tuwing magpapalit ako ng damit, kapag naghahanda para matulog, halos hindi ako makatingin ng diretso sa puon. Gusto ko sanang sabihin kay Ella, pero pinili kong hayaan na lang silang maranasan ito. Kaya't isang gabi, napansin kong si Menchi naman ang hindi mapakali habang nag-review. Para daw may bumubulong sa kanya mula sa kanilalagyan ng puon. Pero sabi niya,
Imposible namang mangyari iyon. Isang araw, naiwang mag-isa ako sa kwarto. May naramdaman akong gumagalaw sa bandang ulunan ng kama. Napatingin ako at inisip na baka isa sa mga kasama ko sa kwarto ang nagbibiro. Pero nung sinilip ko, natulala ako. Nandun mismo ang puon. Kinilabutan ako nang hawakan nito ang kamay ko. Akala ko mapapatili ako pero napatulala na lang ako sa takot. Kumapit yun ng mahigpit. Kung hindi ko pa tinanggal ang kamay ko, baka nasaktan ako nito ng tuluyan. Di ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas. Tumakbo ko palabas ng kwarto. Inilak ang pinto. Umaasang hindi ito makakatakas. Ang ginawa ko, naghintay ako sa labas ng kwarto hanggang dumating si Menchi at Aliyah. Nagkunwari na lang ako naglalaro ng cellphone nang dumating sila. Pagbalik namin sa kwarto, nakita ko ang puon na parang walang nangyari. Maayos na nakapatong sa side table ni Ella. Tila nakamasid pa rin sa amin. Sa totoo lang, bawat galaw namin, pakiramdam ko, sinusundan kami ng mga mata nito. Simula nang gabi-gabi na akong nananaginip ng kung ano-anong kababalaghan. Lagi akong hinahabol ng puon sa panaginip. Kaya lang, pagising ko, nandun pa rin ito sa mesa. Hindi naman kumikilos. Di ko naman masabi sa kanila kasi baka isipin nila na nababaliw na ako. Akala ko ako lang ang may nararamdaman na kakaiba. Isang madaling araw, habang tahimik na natutulog ang lahat, nagising kami sa biglang pag-iingay sa kwarto. Nagmamadali kami bumangon at sa gulat namin, nakita namin si Ella. Hila-hila ng puon ang buhok niya. Dito namin nasaksihan na nagkaroon ito ng sariling buhay. Sumisigaw sa sakit si Ella habang hinihila nito ang buhok niya. Halos napunit na ang anit niya sa pagkakapit ng puon. Halos hindi ako makahinga sa takot. Nagtulong-tulong kaming lahat na alisin ang kamay ng puon sa buhok ni Ella. Madami din ang nalagas. Pinagpapalo ko ito ng unan sa ulo. Maya-maya pa, bumitaw ang puon at nagtatakbo palabas ng kwarto. Para kaming mga asong ulo na nagtakbuhan para habulin ito. Pagdating namin sa bakuran, wala na yung puon. Akala namin natapos na ang bangungot. Ilang saglit pa, narinig namin na may nagtatampisaw sa creek. Nandun yung puon. Maaaring nadulas ito sa sementadong gilid ng creek. Pilit na umaahon. Kaya lang walang makapitan. Ang dulo nga pala ng creek ay karugtong ng isang mas malaking ilog. Habang tinatangay siya ng agos, napansin namin naglalabas ito ng mumunting tinig. Tila iyak yun ng isang bata pero sobrang nakakapangilabot. Pinukol namin ito ng kung ano-anong bagay. Tulad ng malalaking bato at mga basura. Tuluyan na nga itong inanod hanggang sa mawala sa paningin namin. Pagbalik namin sa kwarto, humahagulgol pa rin si Ella. Nang bahagyan na itong kumalma, ikinuwento niya na ang puon pala ay galing sa isang matandang kamag-anak na may kasaysayan ng pagkakasangkot sa mga kakaibang ritual at itim na mahika. Bali-balita din na ang pamilya ng kamag-anak niyang ito ay pinararatangan na mangkukulam ng mga kapitbahay nila sa probinsya. Bata pa siya noon kaya hindi pa niya ito nauunawaan. Sang-ayon pa kay Ella, dati ba daw siyang may nararamdaman na kakaiba sa puon kapag siya ay nag-iisa. Nanahimik lang daw siya at naghihintay ng tamang pagkakataon para mapatunayan to sa kanyang sarili. Mula noon, wala na kaming nabalitaan tungkol sa lumang puon at nanumbalik ang kapayapaan sa ampunan na aming tinutuluyan.